Tag-ulan na naman. At pag ganitong panahon, hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot at kilabot. Dahil ito sa isang pangyayaring naranasan ko, isang gabing umuulan. Hayaan niyo pong ibahagi ko sa inyo ang kwento ko. Ako po si Belinda, tubong Bulacan. Pero nang mapangasawa ko si Frank, dito na po kami tumira sa Isabela na bayan niya. Ilang buwan matapos ang kasal, ay napapayag niya akong tumira sa lumang bahay ng magulang niya dahil sayang naman daw at walang nakatira doon. Nag-iisang anak lang kasi siya at ulila na sa mga magulang. Isa siyang pulis at ako naman ay nagkatrabaho sa bangko. Pero huminto muna ako dahil nagbubuntis na ako at lumipat nga kami doon. Ayos lang naman para sa akin ang bahay. Siguro konting renovation lang tapos okay na. Marami ding kabahayan sa paligid pero napansin ko na medyo malalayo ang agwat at parang hindi rin gaanong palalabas ang mga kapitbahay namin. Medyo nakakapanibago lang kasi sa lugar namin ay maraming tao. Hindi rin naman ako palalabas ng bahay. Sanay nga rin ako mag-isa kahit gabi. Pero sa amin yun, iba sa lugar na yon dahil bukod sa bagong salta lang ako doon ay wala pa akong kakilalang kapitbahay. Pagkatapos ay buntis pa ako. Kahit probinsyana ako hindi naman ako naniniwala sa mga buntis na inaaswang. Pero hindi ko maiwasang kabahan sa tuwing naiiwan ako ni Frank na mag-isa sa loob ng aming bahay. Mula pa nang matira kami doon ay laging panggabi ang duty niya. Kaya may usapan kami na pag-uuwi siya ng hating gabi, huwag siyang basta kakatok lang. Tawagin niya ang pangalan ko ng 3 beses para makasigurado ako na siya ngayon. Nag-aalala din kasi siya sa safety ko dahil baka daw may makaisip man loob sa bahay namin. Hanggang isang gabi, malakas ang hangin. Nagbabadya ang malakas na ulan. Panay lagutukan ng mga yero sa bubong ng kusina. Ang sabi sa balita ay wala namang bagyo pero hapon pa lang ay grabe na ang dilim. At tama nga ang hinala ko na sa gabi ibabagsak ang ulan na yun. Sa iba siguro ay mapapasarap pa ang tulog nila dahil malamig ang panahon. Pero hindi ako na hindi mapakali dahil wala pa si Frank. Late na siya ng 1 oras na dapat na uwi niya. Dati ay nakakatulog na ako kahit wala pa siya kasi nagigising din naman ako sa tawag niya. Pero noong mga oras na yun ay hindi ako makatulog. Inaalala ko yung bubong kasi bakali pa rin to ng malakas na hangin. Pakiramdam ko nga pati buong bahay ay umuuga na. Chinik ko na lahat ng pintuan at bintana sa loob ng bahay para makasigurado na lahat ay sarado. Okay naman lahat. Pero mas inaalala ko na wala pa rin si Frank. Maya't maya ko na rin chinek yung cellphone ko at baka may pasabi siya na mas malilate pa siya. Kaso wala. Kaya hindi ko maiwasang kabahan noong mga panahong yun. Palakad-lakad ako sa sala noon nang may marinig akong tumawag sa akin. Pupunta na sana ako sa pinto pero biglang nawala yung tawag. Pinakinggan kong mabuti pero parang sa ulan lang pala galing yun. Hindi pa pala si Frank dahil hindi lang siya isang beses tumatawag. Maya-maya ay katok naman ang narinig ko. Masyadong malakas ang ulan kaya pinakinggan kong mabuti. Dito nga ay nakumpirma kong sa pinto nga kumakatok yun pero hinintay ko pa rin tumawag to. Hanggang sa narinig ko na nga ang boses ng asawa ko. 3 beses niya akong tinawag. Kaya nagmamadali na ako lumapit sa pinto para pagbuksan siya. Pero malamig at basang hangin lang ang sumalubong sa akin. Wala si Frank. Tinawag ko siya pero walang sumasagot. Kahit nababasa na ay bahagya akong lumabas para silipin kung nandoon ba siya. Pero ni anino niya ay wala akong makita. Bigla akong kinabahan. Dali-dali akong pumasok at isinara ang pinto. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko.
Malinaw na malinaw sa pandinig ko ang boses ni Frank na tumawag sa akin, pero wala naman siya. Seryosong tao ang asawa ko, kaya hindi niya ako magagawang biruin ng ganun, lalo't alam niyang matatakotin ako. Naupo ako at tinawagan ko siya, pero hindi ko siya makontak. Kinakabahan ako at sari-sari ang pumapasok sa isip ko noong mga oras na yon. Nagpalit muna ako dahil nabasa ako. Nagsuot ako ng makapal na jacket. Pakiramdam ko kasi may kakaibang lamig na nakayakap sa akin at nagpapatindig ng balahibo ko. Maya-maya, may naramdaman akong mainit na hanging dumampi sa leeg ko. Tapos narinig ko ang mahinang bulong sa tenga ko na sinasabing, "Nandito na ako." Pabigla akong lumingon. Boses ni Frank yon, pero wala naman siya. Kinilabutan ako at napatayo. Naiiyak na ako sa takot. Muntik pa ako mapasigaw nang tumunog ang cellphone ko. Pagtingin ko, kasamahan ni Frank ang tumatawag. Sabi niya, wala na raw si Frank. Nadali sa engkwentro. Daig ko pa ang nabomba sa narinig ko. Kaya pala boses niya lang ang narinig ko kasabay ng ulan. Wala na pala siya. Pero mula noon, lagi ko pa rin naririnig ang boses ni Frank. Dala-dala ng ulan at tinatawag ang pangalan ko. May ilang taon na rin po ang nakalipas simula nang mangyari yon. Pero hanggang ngayon, sa tuwing umuulan ay bumabalik-balik pa rin sa isip ko yung hindi makataong nagawa ko sa isang taong nangangailangan ng tulong. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Nolan. May 2 anak, pero iniwan ng asawa dahil daw sa pagiging irresponsable ko at pagkakaroon ng masamang ugali. Pero deadma lang ako sa tingin na yon ng asawa ko at ng mga tao sa akin. Katwiran ko, kanya-kanya lang ng ugali ang mga tao. Sa ganoon ako anong magagawa ko? Wala naman ka akong perpektong tao sa mundo. Ganyan ako mag-isip dati. Hanggang isang gabi, kalakasan noon ng ulan. Taong 2018. Nakatayo ako noon sa pinto ng bahay namin. Mga bandang 2:00 ng madaling araw. Kahuhulas ko lang noon mula sa maghapong tulog dala ng kalasingan. Naalimpungatan lang ako dahil natutuluan ako ng tubig ulan galing sa butas ng bubong. Hindi na rin lang ako ulit nakabalik ng tulog kaya naisipan ko na lang ang magkape habang nanonood sa YouTube at nagyoyosi. Maya-maya, nakarinig ako ng komosyon sa kapitbahay. Nanggagaling iyon kila Aling Daisy, doon sa may tapat. Parang may nangyayari doon kasi nag-iiyakan ng mga bata at isinisigaw naman ni Aling Daisy ang pangalan ng asawa niyang si Mang Boyet. Biglang bumukas ang pinto nila at lumabas si Aling Daisy. Sumisigaw siya ng tulong. Pero wala yatang ibang taong gising na mga oras na yon kung hindi ako. Wala rin nakakarinig sa kanya dahil sa lakas ng ulan. Pumasok siya uli at nang bumalik sa pinto ay hila-hila na niya ang walang malay na si Mang Boyet. Nagsisisigaw siya uli ng tulong habang pilit inilalabas ang katawan ng asawa. Nakatingin lang ako noon, pero nang maisip ko na baka makita ako at tawagin ay bigla akong umalis sa pinto. Pero huli na dahil nakita na pala niya ako at tinawag ako. Ang sabi sa akin ni Aling Daisy ay tulungan ko daw siyang madala sa ospital ang asawa niya dahil hindi niya kayang buhatin ito. May kalakihan kasi si Mang Boyet at si Aling Daisy naman ay payat at may edad na. Pero sa kabila ng paghingi niya ng tulong sa akin ay tumanggi ako. Sinabi ko na pasensya na at hindi ko kayang matulungan siya dahil hindi ko kaya at nakainom ako. Baka mamaya ay 2 pa kaming matumba. Pero ang totoo niyan, hulas na ako noon at malinaw na ang isip ko. Habang sumisigaw ng pagmamakaawa si Aling Daisy, ay unti-unti niyang hinihila palabas ng bahay ang katawan ni Mang Boyet na ilang ulit pang napasubsob sa simento.
Basang-basa na sila pareho ng ulan pero hindi pa din ako natitinag. Iniwan ni Aling Daisy sa gitna ng ulanan ng asawa at lumapit sa akin. Kung ayaw ko raw siyang tulungan ay ipahiram ko na lang ang wheelchair ng namatay kong nanay. Pero maging yon ay ipinagkait ko sa kanya. Sinabi ko na baka masira yung gulong dahil mabigat ang asawa niya. Sa galit ng matanda ay namura ako at nasumbatan na siya daw ang humingi ng tulong sa Magdalo ni Senador Trillanes para magkaroon ng wheelchair ang nanay ko. Bakit ko daw ipagdadamot sa kanya yon? Pero nagkibit balikat lang ako sabay sara ng pinto. Dinig ko pa ang pagmumura sa akin ni Aling Daisy noon. Pero ewan ko ba kung anong klaseng demonyo ang sumapi sa akin at napakasama ko talaga ng mga panahon na yon. Dinig na dinig ko ang malakas na iyak ni Aling Daisy at ng mga anak niya. Maya-maya ay narinig kong may mga naglabasan ng kapitbahay at nagkagulo na sila. Sa kasamaang palad, hindi na umabot ng buhay sa ospital si Mang Boyet na inatake pala sa puso. Nang nakaburol na siya ay usap-usapan ng mga kapitbahay ang nangyari at lahat sila ay sinisisi ako. Kung tinulungan ko lang daw sana na madala sa ospital si Mang Boyet ay baka buhay pa daw siya. Maging ang mga anak ko ay ramdam ko na hindi gusto ang ginawa ko. Nagawa ko pang sumilip noon sa kabaong niya pero sinabihan ako ni Aling Daisy na huwag daw sana akong patahimikin ang konsensya ko. Mula nga noon, hindi na ako pinatahimik. Hindi lang po ng konsensya ko, kung hindi pati na rin ng kaluluwa ni Mang Boyet. Tuwing gabi kasing umuulan, ay paulit-ulit kong nakikita ang eksena. Ang nakaluhod, basang-basa at wala ng buhay na katawan ni Mang Boyet sa harap ng bahay namin. Tapos idagdag mo pa ang nakakakilabot na iyakan ng naiwan niyang mag-iina na nakikipagsabayan pa sa lakas ng ulan. Minsan, nakikita ko si Mang Boyet na nakaupo sa wheelchair na pinagdamot ko sa kanya. Basang-basa at pilit akong iniaabot. May pagkakataong ayoko nang matulog dahil kahit sa panaginip ko ay ayaw niya akong tantanan at patahimikin. Akala ng pamilya ko ay dala lamang yon ng pagdroga o ng bisyo ko. Na nag-hallucinate lang ako. Hindi nila alam. Totoong hindi ako pinapatahimik ni Mang Boyet hanggang ngayon. Kung tinulungan ko lang sana siya, baka sakaling ang nabuhay pa siya at tahimik pa din sana ang buhay ko. Magandang araw po sa lahat ng tagusubaybay ng channel na ito. Ako nga po pala si Bebeng. Yan po ang palayaw ko sa amin. Mag-share lang po sana ako ng karanasan ko noong bata-bata pa ako. Sa isang barong-barong sa Tondo pa kami nakatira nito. Yung nanay ko nagtitinda ng gulay tuwing gabi sa Divisoria. Yung tatay ko naman driver ng truck sa pier. Minsan inaabot ng ilang araw bago makauwi si Papa sa amin kasi sa iba-ibang probinsya pa siya naghahatid ng kargada nila. Kaya madalas kaming tatlo lang ng mga kapatid ko ang naiiwan sa bahay. Pero marunong naman kami sa mga gawaing bahay lalo pa at 15 years old na ako noon. At yung dalawang kapatid ko ay 10 at 8 naman yung bunso. Kaya panatag naman sina mama kahit kami lang doon ang naiiwan sa bahay. Ang takot lang namin ay kapag umuulan. Kasi may trauma na kami doon dahil dati ay bumagyo ng malakas. Kaming tatlo lang din ang naiwan ng mga kapatid ko noon tapos bumaha at muntik na kaming malunod. Kaya mula noon kapag umuulan nagsisiksikan kami sa isang sulok at takot na takot. Pero sabi nila mama kailangan pa din naming lakasan ang loob namin. Kasi kahit malapit lang din ang bahay nila lola doon, ay matanda na rin sila at baka hindi na rin nila kami matulungan. Isang gabi, malakas na naman ang ulan. Katatapos lang namin maghapunan noon. Nagmadali ako sa paghuhugas ng kinainan namin. Tapos ay inihanda ko na yung kandila at posporo dahil sigurado namang mawawala ng ilaw. Pagkalatag ng higaan namin,
ay tabi-tabi na kaming nahigang magkakapatid. Pero hindi kami makatulog noon. Kakaibang takot sa ulan ang nararamdaman namin ng mga oras na yun. Iba sa takot na naranasan namin tuwing bumabalik sa amin ang alaala ng bagyo. Una kong napansin yung kakaibang tunog ng ulan noong naghuhugas pa lang ako ng pinggan. Parang may mga boses na sumasabay. Sumilip ako sa maliit na siwang ng bintana para tingnan nito kung may mga tao sa labas na nag-uusap, pero wala naman akong nakita. Noong nakahiga na kami, nagkatinginan kami magkakapatid nang makarinig kami ng mga yabag sa ibabaw ng bubong. Natakot yung bunso namin. Sabi ko sa kanya, pusa lang yun. Baka naghahanap ng masisilungan. Maya-maya, nawala yung mga yabag sa bubong at napalitan ng malakas na ugong ng hangin. Pumalakpak yung mga yero sa kapitbahay. Mabuti na lang at bagong palit ang yero namin. Pero yung mga dingding, umuuga. Tapos kasunod noon, biglang nawala ng ilaw gaya ng inaasahan ko. Kaya sinindihan ko agad yung nakahandang kandila. Pilit ko nang pinatulog ang mga kapatid ko na maya-maya nga lang ay nakatulog din naman. Habang ako ay nakadilat pa rin at nakikiramdam sa paligid. Ilang sandali pa, may naririnig akong kumakatok. Pero hindi ko masigurado kung katok nga ba sa pinto o lagitik ng mga dingding namin o hindi naman kaya ay baka guni-guni ko lang. Pero noong hindi tumigil yun ay nagpasya akong tumayo. Dinala ko ang isang kandila at nakinig mabuti sa may pinto. Doon nga galing yung katok na naririnig ko. Naisip ko na baka si nanay na yun. Umuwi na lang dahil malakas nga ang ulan at hindi rin naman makakabenta. O hindi naman kaya ang tatay ko. Pero pagbukas ko ng pinto, ni isa sa kanilang dalawa ay wala doon. Sa halip ay isang malamig na hangin ang sumalubong sa akin na pumatay sa ningas ng hawak kong kandila. Dahil dito ay mabilis kong isinara ang pinto at nangapa papunta sa isa pang kandila para sindihan ang hawak ko. Habang nakayuko ako at nagsisindi, may nakita ako sa dingding na isang anino. Biglang lingon ako, pero ang nahagip ko na lang ay ang biglaring pag-alis nun. Biglang nanginig ang katawan ko sa takot. Iniikot ko ang kandila para hanapin ang may-ari ng aninong nakita ko. Kahit nanlalaki ang ulo ko ay nagawa kong itanong kung sino yun. Pero wala na akong nakita o naramdaman pa. Hindi na ako humiga, pero sumiksik ako sa sulok ng dingding at doon naupo at nagtalokbong ng kumot. Pero nakalitaw ang mata ko at iginagala ang tingin sa bawat sulok. Wala na akong nakikita, pero may nararamdaman ako. Parang may nagmamasid sa amin. Naalala ko na noong buksan ko yung pinto, may naramdaman akong parang isang mahinang puwersa na bumangga sa akin. Pero hindi ko masyado nabigyan ng pansin dahil nga namatay ang kandila. Pakiramdam ko tuloy ay may pinapasok ako sa loob ng bahay namin at siya yung aninong nakita ko. Sa pagkaisip ko doon ay lalong nagtayuan ang balahibo ko. Tuloy-tuloy lang ang malakas na pagbuhos ng ulan noong mga oras na yun. Gaano ko man pigilan ng antok ko ay nakatulog pa din ako. Bandang madaling araw nang magising ako sa malalakas na katok. Pagdilat ko, may ilaw na. Kumabog uli ang dibdib ko. Ayoko nang buksan ang pinto. Pero yung mga katok, malalakas na. Tapos narinig ko ang boses ng nanay ko. Tinatawag ako. Sumilip muna ako sa butas at nakita ko nga si nanay. Nakahinga ako ng maluwag. Pagkapasok niya ay dumiretso siya sa kusina. Isinara ko naman ang pinto. Pero laking gulat ko nang mapatingin ako sa may sahig. Mayroon kasi doong mga bakas ng maputik at malaking paa na pupunta sa higaan namin. Nangilabot ako. Totoo nga ang iniisip ko. May napapasok nga ako. Hello po sa lahat.
Ako nga po pala si Aya from Calasiao, Pangasinan. First time ko lang po mag-share ng creepy story ko dito. Sana po mapansin. Actually, hindi naman ako fan ng mga horror stories, pero naniniwala ako sa mga supernatural things kahit na noong wala pa akong na-experience. Hindi lang ako mahilig kasi matakotin talaga ako since bata pa ako. Pero dahil doon sa na-encounter kong yun, napa-scroll ako sa mga true horror experience katulad ng channel ninyo. And eto nga, naisipan ko ding i-share yung nangyari sa akin noon. Nangyari po ito few months ago. Noong nangungupahan pa ako sa isang boarding house sa may Tolentino Street. Nag-review kasi ako noon para sa board exam, kaya nag-rent ako malapit sa center. Nangyari po ito isang gabing inabutan ako ng malakas na ulan sa kahabaan ng Moraita, tapat ng FEU. Nakipag-meet ako noon sa isang old friend sa isang coffee shop. Namali ako ng sakay pauwi at napunta ako sa may UE Recto. Kaya ang ginawa ko, binaybay ko na lang yung madilim na daan papuntang Espanya. Palakas na yung ulan noon. Wala na halos tao sa paligid dahil mag-12 midnight na. Wala ring dumadaang sasakyan. Abot-abot ang kaba ko dahil alam ko sa gawing yun ay madami daw mga hold-upper at snatcher. Halos maglakad takbo na ako noon. Nasa kalagitnaan na ako nang biglang lumakas ng husto ang ulan at hangin. Napilitan tuloy akong huminto kasi bukod sa wala akong dalang payong ay tinatangay ako ng hangin. Doon pa ako natsyempo sa isang madilim na parte at literal na wala talagang katao-tao. Kahit guard sa mga establishment doon, wala akong makita. Galit na galit ang ulan at hangin noon, tapos ay nilalamig na rin ako. Kinakabahan ako kasi baka biglang bumaha. Pero mas lalo akong kinabahan nang makita kong may tao palang nakatayo doon sa madilim na parte. Parang nakatago siya sa likod ng poste at pasilip-silip. Napaatras ako papasok doon sa pasilyong sinisilungan ko. Parang maiihi ako sa nerbiyos nang subukan kong sumilip at makita kong papalapit na sa gawi ko yung lalaki. Sa bahagyang liwanag na galing sa ilaw ng sasakyang dumadaan ay nakita ko yung itsura niya. Nakakatakot, parang high na high siya ng drugs. Nataranta na ako nung mga panahong yun. Hindi ko alam kung saan ako tatakbo. Palapit na siya ng palapit at nakangisi pa kaya nagdasal na ako sa takot at naghanda na lamang. Pero pagsilip ko, nakita ko siyang nakatalikod na at mabilis na naglakad palayo. Kamuntik pa ako mapasigaw sa gulat nang biglang may lumitaw na matandang lalaki sa harap ko. Matangkad, medyo malaki ang katawan. Hindi ko alam kung pulis o guard kasi natatakpan ng itim na jacket ang pang-itaas niya. Pero yung pants niya parang sa pulis o sa guard. Kamuntik na raw ako doon, sabay nguso doon sa lalaki. Mabuti daw at napadaan siya. Naisip ko kaya pala biglang umalis yung adik na yon kasi nakita niya yung lalaking kasama ko. Tinanong niya kung pasaan ako. Isasabi na daw niya ako at baka bumalik pa yung lalaki. Mukha namang mabait at kagalang-galang yung matanda, kaya pumayag ako. Kasi isa pa, parang wala naman akong choice kaya pinili ko na lang na magtiwala sa kanya. Isinukob niya ako sa dala niyang payong at lumakad na kami papuntang Espanya. Habang naglalakad, ay tahimik lang naman yung matanda at diretso ang tingin sa kalsada. Nahihiya naman din ako magsalita at parang hindi ko din kaya dahil nangangatog pa din ako sa matinding nerbiyos at kakaibang lamig. Malakas pa rin ang hangin at nakakabasa, pero yung lamig na dala niya ay parang galing sa aircon. At hindi ko rin maintindihan kung bakit habang naglalakad kami ay nakakaamoy ako ng kandila. Hindi naman brownout sa dinadaanan namin, pero naisip ko baka may gumagamit sa mga sulok-sulok doon at tinatangay lang ng hangin kaya hanggang sa makarating kami sa footbridge ay naaamoy ko pa din yon. Saktong nakarating na kami sa itaas nang magsalita yung matanda na mag-iingat daw ako at sa susunod daw ay iwasan ko ng magpagabi sa lugar na yon dahil baka mapahamak din ako kagaya niya.
Kasalukuyan ako nagpupunas noon ng braso kong nabasa ng ulan. Nagpasalamat ako sa kanya pero pagharap ko ay ganoon na lang ang gulat ko nang biglang wala na siya sa harapan ko. Napatakbo ako sa magkabilang hagdan pero hindi ko talaga siya nakita. Napaka-imposibleng ganun siya kabilis na wala. Napakataas nung hagdan. Tinanong ko yung bantay doon sa footbridge kung saan niya nakitang bumaba yung kasama ko. Pero kinilabutan ako nang sabihin niyang mag-isa lang naman akong umakyat doon. Ang isa pang kinatakot ko ay noong sabihin niyang nagtataka nga daw siya kung bakit nagsasalita ako ng mag-isa. Dahil sa mga nalaman ko ay parang maiihi na naman ako sa takot dahil sa sinabi nung bantay. Ano yun? Iniligtas at inihatid ako ng multo. Kung sino man o ano man siya na bigla na lamang sumulpot para iligtas ako at bigla na lamang ding nawala. Salamat pa din dahil nailayo niya ako sa tiyak na kapahamakan. Mapagpalang araw po sa admin, narrator at mga taga-subaybay ng channel na ito. Ako po si Jessa ng Mabalacat, Pampanga. Bilang avid fan din kami ng partner kong si Bel ng mga horror stories, may creepy experience din akong nais na ibahagi sa inyo. Nangyari po ito sa apartment namin sa Maynila. Sa ngayon kasi dito muna ako sa Pampanga nagstay habang nasa abroad yung partner ko. Once a month na lang kasi ako umuwi doon dahil hindi ko na rin kasi kayang tumira doon ng mag-isa dahil sa nangyari. Noong time na yon, nagpo-process pa ng papers yung partner kong lesbian na si Bel papuntang Dubai. Nagpaalam siya na bago siya umalis ay uuwi muna siya sa mga lolo't lola niya sa province nila sa Leyte. Sila kasi yung nagpalaki kay Bel. Matatanda na ang mga ito kaya gusto niyang makasama pa sila bago siya umalis. 2 linggo po siya doon sa Leyte. Pero araw-araw naman kaming magkausap at sa video call. Ipinagmamalaki pa niya na madami daw siyang maiuwing prutas sa akin dahil hitik daw sa bunga ang mga puno nila. Kaya na-excite talaga ako noong pauwi na siya. Kaso by land yung travel niya at nagkataon pang masama ang panahon. Inabutan sila kaya hindi agad makakatawid ng dagat. Nag-aalala ako kasi talagang ang lalakas ng ulan noon kahit sa Maynila at may ilan na nga ding lugar ang binaha. Pero mabuti na lang at medyo humupa ang sungit ng panahon doon kaya nakatawid din sila. Hindi pa rin tumitila ang ulan kaya mayat maya ko siyang minomonitor hanggang makarating siya ng terminal sa Pasay. Pero madidrain na daw yung battery ng cellphone niya kaya hindi na siya makakachat sa akin. Maghintay na lang daw ako at mag-taxi na lang siya. Past 10 PM na yun ng gabi. Tinansya ko na lang na before 12 siguro makakarating na siya kasi sampalok lang naman kami. Nakaupo ako noon sa sala at nag-i-scroll. Hindi ko na malaya na nakatulog pala ako. 11:30 na pero wala pa rin si Bel. Ihing-ihi na ako pero ayoko pa mag-CR kasi baka any moment dumating na siya. Ayoko magbadali sa pag-ihi. Hindi rin siya nag-update kaya malamang deadbat na talaga siya. Maya-maya, bigla akong nakarinig ng katok. Medyo alanganin pa ako kung siya ba yun kasi bakit hindi doorbell ang ginamit niya. At wala rin ako narinig na humintong sasakyan. Pero ang ginawa ko, binuksan ko rin at nakita kong siya na yung dumating. Pero nagtaka ako dahil seryosong mukha niya ang bumungad sa akin at mukhang mainit ang ulo. Dire-diretso siyang pumasok kaya napahabol ako at tinanong kung nasaan ang mga bagahe niya. Sagot niya nabasa daw lahat tapos umakyat na sa hagdan. Nasundan ko na lang siya ng tingin habang umaakyat. Ano kayang nangyari sa kanya? Bakit biglang naging ganun? Tinutuyo na naman ka ako siguro. Napansin ko rin na wala siyang dalang kahit ano. Kahit yung slim bag niya wala. Kinabahan ako kasi baka na-hold up siya. Narinig ko pa ang malakas na pagsara niya ng pinto ng kwarto nang makapasok siya. Pero dahil nga ihing-ihi na ako,
ay tumakbo muna ako sa CR. Halos nangangalahati pa lang ang pag-ihi ko nang sunod-sunod na tumunog yung doorbell. Nagtaka ako kung sino naman yung nag-doorbell na yon sa amin ng hating gabi at kalakasan pa ng ulan. Parang bigla akong kinabahan kaya nagmadali ako sa pag-ihi. Habang palapit ako sa pinto ay naririnig ko ang tunog ng sasakyan sa labas. Pagbukas ko, laking gulat ko nang makita ko si Bel. Basang-basa siya sa ulan. Mabilis niya akong hinalikan sa labi, sabay sabing ang tagal ko naman daw magbukas ng pinto. Inihagis niya sa sahig ang dala niyang backpack tapos tumakbo pabalik sa taxi. Habang magkatulong nilang ibinaba ng driver mula sa trunk ng sasakyan ang malaking kahon, ay napatingala ako sa second floor ng bahay kung saan nandoon yung kwarto naming pinasukan niya kaninang dumating siya. Tapos tumingin uli ako sa kanya na nagkakandahirap sa pagbuhat ng kahon palapit sa akin. Hanggang sa nakapagbayad siya sa driver at nakaalis yun, ay nakatulala pa rin ako sa pinto at nanlalamig. Si Bel naman ang nagtaka kung napapaano daw ba ako at daig ko pa ang natuka ng ahas. Nanginginig na yung boses ko noon nang tanungin ko siya kung dumating na ba siya kani-kanina lamang at lumabas lang uli ng bahay. Nasabihan patuloy niya akong adik. Ano raw ba ang sinasabi ko? Nakita ko naman daw nakabababa lang niya ng taxi at basang-basa pa siya, kaya papaanong mangyayari na nakauwi na siya kanina pa. Sa isip-isip ko, oo nga naman. Malayo sa dumating kanina na tuyong-tuyo at walang kahit anong dala tapos nilagpasan lang ako. Kung ganoon, sino pala yung unang dumating sa bahay? Nagtaka si Bel nang bigla na lang akong mag-iiyak at manginig sa takot. Noong ikuwento ko sa kanya ang mga nangyari, kahit siya ay natakot din at hindi talaga kami umakyat ng kwarto. Ang ginawa namin, buong magdamag kaming doon nag-stay sa may sala. Ang pangalan ko po ay Orly. Taga San Mateo, Rizal po ako. Nangyari yung karanasan naming mag-asawa, may ilang taon na rin ang nakakaraan. Bagong lipat lang kami dito sa may San Mateo mula Quezon City. Mas malapit kasi ito sa trabaho namin. Nirekomenda yon ng isa sa mga kasamahan namin dahil malapit din doon ang bahay nila. Sa looban sila. Yung pinaupahan naman ay nasa tabing kalsada. Noong una ayaw ni Nelda na asawa ko kasi parang delikado raw masyado sa tabing kalsada. Parang prone daw sa mga aksidente dahil sa pakurba at palusong na daan. Mabibilis pa ang mga sasakyan. Hindi naman siya highway, secondary road lang siya. Malapit lang talaga yung kalsada. Tapos sa tawid ay malawak at masukal na damuhan. Hindi ko alam kung private ba yon o ano kasi nababakuran ng barbed wire. Sayang kako yung bahay kasi kahit luma, maganda naman at mura pa. Kaya napilitan na din siya. Sa mga unang araw at linggo namin doon, wala naman kaming naging problema. Magaan naman at maayos naming nairaraos ang araw-araw. Pero nang dumating ang tag-ulan, doon kami nagsimulang makaramdam ng kakaiba. Hindi ko alam kung dala lang ba yun ng masamang panahon at parang nakikisabay lang yung mood namin. Pero pansin ko na sa tuwing umuulan, lalo na kung gabi na dapat ay masarap ang tulog namin. Pero doon naman kami balisa at hindi komportable. Di ba may mga bahay na hindi masarap tulugan kapag umuulan kasi nandyan yung maraming tumutulo sa bubong. Tapos yung dingding parang lili pa rin dahil sira na. Doon sa bahay na yun, masarap siyang tulugan kasi malamig ang paligid. Feel na feel mo na parang nasa probinsya ka talaga. Maayos ang bahay, walang tumutulo. Pero ayun nga, parang may mabigat na enerhiyang humaharang para hindi kami makatulog ng maayos. Ang nakapagtataka, tuwing umuulan lang naman yun. Isa pa sa pinagtataka ko ay kung bakit parang may naririnig kaming tila mga boses.
umiiyak, sumisigaw, na humahalo sa malakas na buhos ng ulan. Ang weird lang sa pakiramdam. Gaya nung minsan ang lakas ng ulan at malamig ang panahon. Nakatulog naman kami noon ng asawa ko, pero sa kalaliman ng gabi, pareho kaming bigla na lamang napadilat nang may marinig kaming sumisigaw at umiiyak. Biglang bangon ako at sumilip sa bintana, pero wala naman akong nakitang tao, maliban sa isang babaeng naglalakad noon sa may kalsada. Nasundan ko siya ng tingin. Parang hindi naman siya yung sumisigaw dahil kalmado naman siya. Wala siyang payong kaya basang-basa siya. Parang ako nga yung gininaw sa kanya kasi hating gabi na yon at ang lakas ng hangin tapos sinasagasa niya lang. Bumalik na ako sa higaan pero hindi na rin kami uli nakatulog ng mahimbing ng asawa ko. Sabi pa niya sa akin na tama nga ang hinala niya na hindi maganda ang pakiramdam niya doon. Sabi ko naman, parang yun lang eh. Bukod doon, wala naman kami kakong ibang nararamdaman o nakikita. Sa tuwing umuulan nga lang. Sabi naman niya, ayun na nga daw. Anong meron sa ulan at bakit tuwing umuulan ay nag-iiba ang pakiramdam namin sa bahay na yun. Hindi ko rin alam kung bakit pero paulit-ulit nangyayari yung pagkakarinig namin ng mga boses na parang nananaghoy, umiiyak at humihingi ng tulong. Palaging sumasabay ito sa buhos ng ulan. Minsan, kalakasan uli ng ulan. Hindi talaga ako makatulog kahit anong gawin ko. Pumapasok sa diwa ko yung mga boses. Kaya ang ginawa ko, nagsindi ako ng sigarilyo at namintana. Sakto, pagbukas ko, biglang may dumaan sa kalsada. Babae, walang payong at parang sadyang nagpapakabasa dahil mabagal ang paglalakad niya. Naalala at natandaan ko yung babae. Siya rin yung parehas na babaeng nakita ko noong nakaraang gabi. Bakit siya lagi nagpapakabasa sa ulan tuwing hating gabi? Sa paningin ko ay hindi naman siya mukhang baliw. Maya-maya, may dumaan uli. Lalaki naman at gaya ng babae, parang sadyang nagpapakabasa din siya sa ulan. Nasundan pa uli iyon ng isang bata naman. Doon kinabahan na ako. Parang hindi nakako-normal yun. Kung araw pwede pa. Pero yung maglakaran kayo sa kalsada sa gitna ng ulanan ng 3:00 ng madaling araw. Putya ka ako. May nangyayaring hindi maganda doon. Nagulat pa ako nang malingunan ko si Nelda. Sabi niya ano daw ang ginagawa ko doon. Sasabihin ko palang sana sa kanya yung nakita ko, pagharap ko, nakita kong madami na sila doon. May bata, matanda, babae, lalaki. Panay lakaran lang sila sa ulan na animo mga zombie. Biglang atras si Nelda at napaiyak sa takot. Ano daw yung mga yun? Hindi ko rin kako alam. Pagtingin ko uli, biglang wala na sila. Hindi na kami nakatulog noon. Kinabukasan, nagtanong-tanong ako sa mga tao doon kung ano yung mga taong nakikita namin sa ulanan. May nagsabi na nakikita rin daw nila yon. Palagay daw niya ay kaluluwa yon ng mga taong naaksidente at na hit and run doon dahil sa madulas na kalsada tuwing umuulan. Kaya pala mabigat sa pakiramdam dahil yon sa presensya nila at dahil umuulan noong maaksidente sila. Kaya ganoong panahon din sila nagpaparamdam at nagpapakita. Rhea po ang pangalan ko at kasalukuyan ako nakatira sa Caloocan City. Nangyari po itong karanasan ko 2 years ago pa. Noong bagong pasok pa lamang ako sa isang mall bilang kitchen staff sa isa sa mga stall ng food court doon. Sa pagkakatanda ko, mga 3 days pa lang yon matapos ang 2 weeks training ko. Closing ako noon at weekend kaya maraming tao sa mall. Past 6 na yon pero hindi pa kami kumakain. Kaya ko pa naman sanang tiisin ang gutom pero ihing-ihi na ako at yun ang hindi ko kayang tiisin kaya nagpaalam ako sa manager na magsi-CR muna ako sandali. Sa minalas-malas,
Napakahaba naman ng pila. Out of order daw yung ibang comfort room kaya doon nakapila lahat. Kaso ang problema ay hindi ako pwede magtagal dahil bukod sa ihing-ihi na talaga ako ay kailangan ko ring makabalik agad ng store. Kaya ang ginawa ko, umakyat ako ng 3rd floor. Mayroong itinuro sa akin yung manager namin na tagong CR doon. May bayad nga lang daw na 10 pesos pero para sa akin okay lang naman yon. Sigurado hindi ganoon kahaba ang pila kasi tago nga yun at halos mga tenant lang din ng mall ang nagsi-CR. So ayun nga, nakaakyat na ako. At swerte dahil walang pila doon at wala nga din yatang tao. Matapos ako makapagbayad, ay patakbo na agad akong pumunta sa dulong cubicle. Saktong-saktong pagkaupo ko, nakaramdam ako ng pagdumi. Naisip kong isabay na rin total nandoon na ako at wala namang ibang tao. Pero bago ko matuloy ang balak, ay narinig kong biglang may nagbukas ng pinto sa katabi kong cubicle. Pinakadulo na yon. Nagulat at bahagya akong nainis dahil pabalibag ang pagkakasara niya doon. Ang bastos naman ka ako noon dahil alam kong may tao na at sa katabi ko pang cubicle pumasok. Parang bigla akong nailang dumumi. Nahihiya ako kasi siguradong maaamoy niya yon. Kasalukuyan nagtatalo ang isip ko kung dudumi ba ako o hindi. Nang may marinig akong parang umiiyak yung babae sa kabila. Mahina lang yun noong una. Pero unti-unti ay lumalakas yun at pauwi na sa paghagulgol. Tuluyan ang naudlot ang pagdumi ko. Hindi na rin ako komportable dahil lumakas na yung pag-iyak ng babae sa kabila. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin para bigla na lamang katukin yung dingding na nakapagitan sa aming dalawa at tinanong ko yung babae kung okay lang ba siya. Ang tanga ko sa part na yun. Meron bang umiiyak na okay lang? Napansin kong saglit na huminto yung pag-iyak pero wala akong narinig na sagot. Tapos ay umiyak ulit siya. Sa pagkakataong yun ay mas malakas na. At hindi ko alam kung bakit bigla akong kinalabutan sa paraan niya ng pag-iyak. Para kasing yung nananaghoy ba ang tawag doon? Ganoon yung paraan niya ng pag-iyak. Tinapos ko na agad yung ginagawa ko para makalabas na agad kasi nag-aalala din ako doon sa kung sino man yung umiiyak sa kabila. Baka mamaya ka ako kung ano nang nangyayari sa kanya. Wala pa ring ibang taong pumapasok sa CR maliban sa aming dalawa. At hindi ko rin nakikita yung bantay. Sabi ko doon sa babae, kung mayroon siyang problema, baka kailangan niya ng tulong. Pero hindi siya sumagot sa akin. Sige lang siya sa pag-iyak. Nasa ganoong eksena kami nang napasukan ako ng bantay. Tinanong niya ako kung anong ginagawa ko. Bakit ko daw kinakatok yung pinto? E di sinabi ko doon sa bantay na kanina ko pa naririnig na umiiyak yung babae sa kabilang cubicle. Nag-aalala ka ako baka kung anong nangyari o kung mapaano na yung babae. Napakunot ng noo yung bantay at tinanong din ako kung sinong babae ang tinutukoy ko. Wala naman daw ibang tao doon kung hindi ako. Siyempre, pinilit ko din na may pumasok doon at umiiyak nga. Kahit nung mga oras na yun ay bigla ngang tumigil ang pag-iyak. Siguro ka ako nahiya dahil alam niyang may mga tao na nakakarinig sa kanya. Tinanong nung bantay kung paano daw magkakatao doon sa kinakatok ko bukas naman yung pinto. Pagtingin ko nga ay nagulat ako dahil bahagya ng nakabukas yun. Ilang sandali nga lang ay dahan-dahan akong sumilip at ganoon na lang ang pagkabigla ko nang makita kong wala ngang tao sa loob. Nagkamali yata ako ng kinatok pero dinig na dinig kong doon galing yung iyak kanina pa. Nanlamig ako at nagtayuan ng balahibo ko. Ang bilis ng takbo ko palabas. Pati yung bantay, napatakbo din dahil sa takot. Halos tulala ako nang makabalik ng store. Tapos nakasimangot na ang manager noon sa akin. Pero nung kinuwento ko sa kanila ang na-experience ko, sabi nila hindi raw ako nag-iisa dahil minsan na din daw nilang narinig
na may umiiyak sa CR na yun. Hindi na lamang nila pinansin kaya hindi nila nalaman na wala naman talagang taong umiiyak kung hindi multo lamang. Mula noon, nagtiis na lang talaga akong pumila ng mahaba sa CR sa baba dahil ayaw ko na ulit marinig at maranasan ang iyak ng babae sa CR na yun. Magandang araw po. Hello sa iyo admin at sa mga listeners mo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Vilma. 30 years old at taga Bulacan. Na-inspire ako mag-send ng experience ko tungkol sa paranormal thing noong minsan makaparinig ako ng kwento dito. At ito nga, gusto ko ding ibahagi, gusto ko ding i-share sa inyo. 2019 pa nang mangyari ang kwentong ito pero hanggang ngayon, pag naiisip ko ay kinikilabutan pa rin ako. Working ako sa Manila at tuwing weekend ay umuwi ako sa amin. Nakagawian ko nang sa terminal na yon sumakay ng bus dahil mas accessible yon para sa akin. Hindi ko na lang po babanggitin ang pangalan ng bus company at terminal. Para na rin po sa privacy nila. Every time po na umaalis o bago umalis yung bus ay nagsi-CR muna ako. Medyo mahaba din po kasi yung biyahe dahil dulong part kami ng Bulacan. Wala naman akong issue sa CR na yon dati. Malinis at well maintained. Kasi may bayad ang paggamit doon. Noong time na yon after Holy Week, itinuloy ko na sa pag-leave yung bakasyon ko kasi nagkasakit ang mother ko at gusto ko na ako mismo ang personal na mag-alaga sa kanya habang siya ay nasa hospital. Kaya natagalan din ako bago nakabalik ng Maynila. Tapos ayun nga, yun yung time na yon na pabalik na uli ako. Mas maaga ako kaysa sa usual na dating ko sa terminal kasi madami pa akong aasikasuhin sa apartment na tinutuluyan ko. Mga around 4 AM pa lang yon kaya madilim pa. Nung sa tansya ko ay malapit nang mapuno yung bus, bumaba na muna ako saglit para mag-CR. Dalawa lang yung cubicle sa pambabae. Kaya naghintay pa ako. Pagkalabas nung dalawa ay sinabayan ko agad ng pasok. Halos kakaupo ko pa lang nang makarinig ako ng iyak ng baby. Siguro ka ako may nakasunod agad sa akin at may dalang sanggol. Expect ko ay papasok siya sa kabilang cubicle dahil bakante naman yon or magpapalit lang ng diaper. Pero wala naman ako naramdamang pagkilos maliban sa iyak ng sanggol na sa pandinig ko ay parang kasisilang lang kasi malinaw pa yung sound ng uha. Hindi tumigil yung pag-uha niya hanggang sa matapos na ako sa pag-ihi. Hindi ko man lang naririnig na kino-comfort ng ina kasi halos bahaw na yung boses ng sanggol sa pag-iyak. Pero paglabas ko ng cubicle, laking gulat ko nang wala naman akong nakitang tao doon. Wala ring baby na umiiyak. Lumabas ako agad dahil baka nakalabas na pero wala akong nakitang tao na posibleng nanggaling sa CR na yon. Imposible namang nakalayo agad yung may dala ng sanggol kasi saktong lumalabas ako sa cubicle ay rinig na rinig ko pa rin yung pag-uha niya. Pero ni bakas wala na akong nakita. First time kong kinilabutan ng ganoon. Sigurado ako na hindi imahinasyon lang yon. May naririnig talaga akong sanggol na umiiyak. Ang tanong, bakit wala akong nakita doon? Tsaka, paano silang nakalis doon ng ganun kabilis? Nakalis yung bus na wala talaga akong nakitang tao na may dalang sanggol. Hanggang sa nakarating ako sa apartment, hindi maalis sa isip ko yon. After 1 week, umuwi ako uli sa amin pero saglit lang. Kinabukasan, Sabado ng gabi ay nagbiyahe na ulit ako pabalik ng Maynila. Katulad ng dati, nag-CR muna ulit ako. Pagpasok ko ng CR, automatic na naalala ko yung narinig kong iyak ng sanggol. Medyo kinabahan ako nun kasi gabi na at madalang naman ang pasahero kaya walang ganoong nagsi-CR.
Sana naman kako wala na akong marinig na kung ano. Nakahinga ako ng maluwag noong hanggang sa nakatapos na ako sa pag-ihi wala akong narinig. Pero saktong pagbukas ko ng pinto ng cubicle ay sinalubong ako ng malakas na pag-uha ng sanggol. Nangilabot agad ako kasi rinig na rinig ko na nasa malapit lang siya sa kinatatayuan ko. Pero nung mga oras na yun ay wala akong nakikita. Nanlalaki na yung ulo ko noon habang nagpapalingalinga. Sinubukan ko pang sumilip sa kabilang cubicle pero wala naman akong nakita doon. Hindi ko na kinaya yung takot at napatakbo na ako palabas ng CR. Muntik pa akong bumangga sa nakasalubong kong matandang babae na papasok ng CR noon. Naaalala kong vendor yun doon sa terminal. Tinanong niya ako kung ano nangyari sa akin at bakit ako takot na takot. Halos maiyak kasi ako noon. Sinabi ko nga na may naririnig kasi akong uha ng sanggol. 2 beses na pero wala naman akong nakikitang baby doon. Nagtaka ako na parang hindi nagulat yung matanda. Tapos sabi niya, isa din pala ako sa pinagpaparamdaman ng kawawang sanggol na yun. Noon daw kasing bago mag Holy Week may babaeng napaanak sa CR pero iniwan na lang basta-basta yung sanggol niya na namatay pala. Minsan na rin daw niyang narinig yun pero ipinagdasal na lamang niya yung kaluluwa ng bata. Kung ganoon, hindi nga imahinasyon ko lang yung naririnig kong iyak. Yun nga lang, ay multo na lang yun ng kawawang sanggol na yun. Hello po sa lahat. Tawagin niyo na lamang po akong Carlo. At Tina naman yung kapatid ko na kasama sa kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon. Produkto kami ng broken family. Maliit pa kaming 3 magkakapatid nang maghiwalay ang mga magulang namin. Kay papa kami sumama lahat pero after namin makagraduate ng college ay namatay siya sa aksidente. Kaya kami ng mga kuya ang nagtulong-tulong para mapag-aral si Tina na bunso naming kapatid. Medicine kasi ang kinukuha niyang course. May kamahalan kaya nagpakasipag kami ni kuya sa trabaho. Mabait naman si Tina. Nakikita ko na masipag siyang mag-aral. Sabi niya sa amin na pagbubutihin daw niya dahil nahihiya siya sa amin ng mga kuya niya. Lagi ko naman siyang sinasabihan na huwag niyang isipin ang hiya sa amin. Basta mag-aral siya dahil para din yon sa kanya at sa kinabukasan niya. May tiwala naman ako sa kapatid ko at natutuwa ako kasi lagi siyang nag-a-update sa akin ng mga ginagawa niya. Kung nasaan siya at kung anong oras siya uuwi. Na lagi namang on time. Pero isang araw, napansin ko na parang namumutla siya at medyo pumayat. Kinamusta ko siya dahil nag-aalala ako sa kanya at baka kako nasasagad na siya sa pag-aaral. Pero sabi niya sa akin, okay lang naman daw siya. Pagkatapos ng pag-uusap naming dalawa, napansin ko pa na ilang araw siyang hindi pumapasok at lagi lang nagkukulong sa kwarto niya. Ang sabi niya, online class daw sila. Sabi ko naman mabuti nga kako yun para makapagpahinga muna ang katawan niya. Nanlalalim kasi yung mga mata niya na parang hindi nakakatulog ng maayos. Gusto ko nga sanang ipa-check up siya pero ayaw niya naman at okay nga lang daw siya. Hanggang sa isang gabi, habang natutulog ako, bigla na lamang akong nagulantang sa malakas na pagsigaw ni Tina. Napasugod ako sa kwarto niya at naabutan ko siyang nakasiksik sa sulok. Humahagulgol siya ng iyak habang nakatakip ang 2 kamay sa mga tenga. Agad akong lumapit sa kanya at tinanong ko kung anong nangyayari sa kanya. Sagot niya sa akin, ayaw daw kasi siyang tigilan. Binging-bingi na raw siya. Ang tanong ko, sino kako? Yung baby daw. Maingay daw yung baby. Iyak ng iyak at ayaw siyang patahimikin. Tapos halos mag-breakdown siya sa pag-iyak. Nagulat ako at hindi agad ako nakapag-react. Hindi ko maintindihan kung anong nangyayari sa kanya.
First time ko siyang nakita nagkaganoon. Nanibago ako sa itsura niya kasi parang wala siya sa kanyang sarili. Ipinipilit niya talaga sa akin na mayroong umiiyak na sanggol, gayong wala naman akong naririnig talaga. Matagal bago ko siya napakalma at napatulog. Noong mga oras na yon ay gulong-gulo ang isip ko. Bakit bigla na lang siya nagkaganoon? Anong sinasabi niyang nakakarinig siya ng umiiyak na sanggol? Saan ito galing at bakit siya lang ang nakakarinig? Ang daming tanong sa isip ko noon. Mula noong gabing yon, hindi na naging normal ang lahat. Biglang-bigla mistulang nawala ang katinoan ng kapatid ko. Palagi siyang umiiyak sa kalaliman ng gabi. Takot na takot sa iyak daw ng sanggol na siya lang naman ang nakakarinig. Kaya naman nagpa siya akong dalhin siya sa ospital. Noon din mga panahong yun ay sinimulan na rin niyang sakta ng sarili niya. Ayon sa mga doktor ay dumadanas daw ng matinding depresyon ng kapatid ko. Nagtataka ako kung bakit umabot sa ganon. Sa pagkakaalam ko ay nasubaybayan ko naman siya at palagi naman kami nag-uusap ng dalawa. Wala akong alam na problema niya na sukat ika-depress niya. Kahit nasa ospital na si Tina at under medication na siya ng mga doktor ay wala pa ding nagbago sa kanyang kondisyon. Mas lumala pa ang depression niya at umabot sa puntong nanakit siya ng isang sanggol na nagkataong nakasalubong niya sa hallway ng ospital matapos niyang masalisihan yung nurse. Sabi niya, iyon daw yung umiiyak na sanggol kaya papatahimikin daw niya. Halos mabaliw din ako sa kaiisip kung anong dahilan at bigla na lang siya nagkaganoon. Ang ayos-ayos naman niya. Mabait at matino. Pero bakit nagkaganoon? Hanggang isang gabi, nagising ako ulit sa malakas na panaghoy niya. Nang hilakbot ako nang makita ko siyang nakapatong sa bintana at nagbabadyang tumalon. Mabuti na lang at mabilis ko siyang nahila at sabay kami bumagsak sa sahig. Bakit niya kako ginawa yon? Kasi daw, sasama na siya sa baby niya kasi ayaw daw siyang patahimikin. Iyak ng iyak kaya sasama na lang daw siya dito. Nangilabot ako sa ideyang pumasok sa isip ko. Mukhang may nangyari sa kapatid ko na hindi ko alam. Kinabukasan, kinausap ko ang best friend niya. At nagulat ako nung umiiyak yung umamin na nagka-boyfriend pala ang kapatid ko at nabuntis ito pero tinakbuhan. Sa hiya at takot daw sa amin, ay ipinalaglag yon ng kapatid ko. Hindi ko akalain na may lihim palang itinatago sa amin ang bunso naming kapatid. Hindi ko alam kung konsensya niya ba ang umuusig sa kanya o sadyang humihingi ng hustisya ang kaluluwa ng sanggol niya kaya ayaw siyang patahimikin ito. Dahil noong ipinagpamisa ko ang sanggol, ay unti-unting bumalik sa katinoan si Tina. Humingi siya ng tawad sa amin ni Kuya sa nagawa niya, maging sa sanggol na ipinalaglag niya. Magandang araw po mga kapasta. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Helen. First time ko po mag-share ng story dito, pero since 2020 ay pareho na kaming silent listener ng mister ko sa channel ninyo. Yung ibabahagi ko po sa inyong kwento ay nangyari last year lang sa isang motel sa Maynila kung saan kami nag-stay na mag-asawa. Sinamahan kasi naming mag-enroll sa isang state university ang panganay namin. Mula Batangas ay bumiyahin na kami kahit kinabukasan pa ang enrollment. Ganoon daw kasi doon. Kailangan na maaga ka sa pila dahil paunahan ng slot. Wala naman kaming mapapwestuhan doon kaya nag-decide kaming mag-check-in at balikan na lang ang anak namin kinabukasan. Nakakita naman kami sa malapit. Hindi kilala at may kalumaan na yung motel. Pero pinatos na rin namin yon para makapagpahinga na at hindi rin naman kasi namin gustong lumayo pa sa university. Medyo creepy lang din yung dating ng motel. At sa una ay inakala namin na hindi na nag-ooperate kasi parang wala namang tao. Noong lumabas yung receptionist ay nagpa-register na kami. Pagkapasok sa kwarto
ay agad nahiga at natulog ang asawa ko. Ako naman ay nag-inspection muna sa buong paligid. Nakagawian ko na kasi yon sa tuwing mag-check-in kami. Okay naman, malinis at tahimik din. Matapos kong i-chat at kamustahin ang anak ko at sabihing nakakuha na kami ng matutulugan ay nahiga na rin ako. Pero maya-maya ay nakarinig ako ng impit na pag-iyak. Una, hindi ko pinapansin dahil baka galing lang sa mga TV sa kabilang kwarto. Hanggang sa napansin kong palakas na ng palakas yung impit na iyak ng isang babae. Napadilat na ako kasi nababother na ako sa iyak na kung sinong yun. Yung pagkakaiyak niya kasi para bang sinasaktan kaya naalarma ako at pinakinggan ng mabuti ito. Tulog na ang mister ko noong mga oras na yun at nag-alala nga ako na baka magising at tuyuin pa. Tumayo ako at dinikit ang tenga sa dingding. Doon nga galing ang iyak at totoong tao ito. Hindi ito galing sa TV dahil biglang may kumalabog sa dingding na parang may ibinato doon. Kaya bigla akong napalayo. Kasunod noon, ang mas lumakas pang iyak ng babae tapos bigla na lang tumahimik. Wala na akong narinig pa na kahit ano. Pero hindi ko alam kung bakit nanlalaki ang ulo ko at bigla akong gininaw kahit sanay naman ako sa aircon. Paglingon ko sa asawa ko ay tulog na tulog siya. Binuksan ko ang pinto at sumilip sa labas. Tiyempong may room boy sa hallway kaya tinawag ko yun at kinausap. Sinabi ko sa kanya na mukhang nag-aaway yung guest nila sa katabi naming room. Baka ako kailangan ng tulong dahil grabe yung iyak at sigaw ng babae. Parang sinasaktan pero bigla na lamang tumahimik bigla. Nagtaka ako na parang paiwas yung room boy at sabi lang niya ay huwag ko na lang daw pansinin kahit ano pang marinig ko dahil wala lang daw yun. Napakunot ako ng noo at naramdaman ng inis. Ano baka kung klaseng stuff yun at wala man lang concern sa guest nila? Paano pala kung may nangyari doon at saka pa lamang sila kikilos? Hindi talaga ako mapakali kaya nagpasya akong bumaba sa lobby at kausapin yung receptionist doon. Maging yung babae parang paiwas din at walang pakialam kaya hindi ko napigilang magtaray. Medyo mataas yung boses ko noon kaya siguradong naalarma din yung babae at napilitang magsabi sa akin. Pero sinabihan niya ako na kung pwede at sana daw ay huwag nang makalabas yung sasabihin niya sa akin. Nakuha niya ang atensyon ko kaya nakinig ako sa mga sinabi niya. 2 years ago daw ay may couple na nag-check-in doon. Makalipas ang ilang oras ay nakita nila ang lalaki na lumabas mag-isa. Nagsabi daw na may susunduin lang na kasama nila. Pero hanggang sa matapos yung check-in time nila ay hindi na bumalik yung lalaki at hindi pa rin lumabas yung babaeng kasama niya. Kaya tinawagan nila ito para i-confirm kung mag-e-extend pa ba. Pero wala daw sumasagot kaya kinatok na nila yung kwarto. Matagal at paulit-ulit nilang kinatok yung pinto hanggang sa napilitan na silang buksan gamit ang duplicate na susi kasi hindi naman daw nakadouble lock sa loob. At dito nga, tumambad sa kanila ang bangkay noong babae na nakabigti sa bintana gamit ang isang nylon cord. Malinaw na may foul play at yung lalaking kasama ang suspect pero nakatakas na. Noon nga rin daw ay pinabindisyonan naman daw nila yung room pero dahil balita nila ay hindi pa din nahuhuli yung lalaki kaya siguro patuloy pa din nagpaparamdam yung babaeng umiiyak sa tuwing petsa ng kamatayan niya. Na nagkataon noong araw na yun mismo at sa akin pa natapat magparamdam. Dahil sa mga narinig kong kwento ng receptionist ay mabilis kong binalikan ang asawa ko. Pinilit ko na siyang mag-check out. Nagtiis na lamang kaming dalawa na matulog ng nakaupo sa gym ng university kaysa naman sa marinig namin yung iyak ng babae sa may kabilang kwarto. Magandang araw po mga kapasta
at sa mga listeners na laging sumusubaybay sa channel na ito. Ako nga po pala si Lota. Hindi ko tunay na pangalan. Hindi pa katagalan nang mangyari yung karanasan ko na yon na gusto ko ding ikwento sa inyo. Sana nga po ay maipost nyo din sa channel nyo ito. Nangyari ang karanasan ko na yon noong mga panahong bago pa lang ako nagkatrabaho sa isang ospital bilang medical technologist. Graveyard shift ako palagi, kaya gising ako sa gabi at tulog sa umaga. Nag-rent ako noon ng isang boarding house. 2 double deck sa isang kwarto, kaya bali 4 kaming umuupa doon. Pare-pareho kaming working girls. Kaya lang sila ay sa araw ang trabaho, samantalang ako ay sa gabi. Kaya ako lang ang mag-isa na naiiwan kapag pumapasok na sila. Pare-pareho din kaming baguhan doon. Halos magkakasunod lang ng araw ang mga move-in namin. Galing kami sa iba't ibang lugar at doon na lamang nagkakakilala. Maganda naman po yung naupahan naming kwarto. Katabi lang ito ng bahay noong may-ari. Bagong renovate at pintura yung kwarto. Yun nga lang, dahil ako yung pinakahuling tumira, ay ako yung napunta sa upper deck. Pero okay lang kasi kaubing naman ako. Pwede ako kahit saan. Ang importante, nakakatulog ako ng maayos kasi mahirap talaga magpanggabi. Sabi nila, sa ospital daw ay maraming mga paranormal activities na nangyayari. May kanya-kanyang kwento yung mga kasamahan ko doon ng mga experience nila. Pero ako, sa mahigit 2 buwan ko doon, wala pa naman akong na-encounter ng mga kababalaghan. Kaya hindi ko akalain na doon pa sa isang maliit na kwadraduhing kwarto lang na yun ako makakaranas ng isang paranormal na pangyayari. Naaalala ko pa. Isang hapon yun na halos maghapon akong tulog dahil buong magdamag kaming toxic. Nagkaroon kasi ng food poisoning sa isang barangay kaya nabisi kami sa laboratory. Pagkarating ko sa boarding house, palakda ako. Ang kagandahan sa inuupahan namin na yon, tahimik ang paligid at hindi mo halos mamamalayan kung madilim na ba sa labas dahil makapal ang kurtina at saradong-sarado ang bintana gawa ng aircon. Tamang-tama ito sa mga katulad namin nagtatrabaho at gusto ay makapagpahinga ng maayos. Kaya mas lalong napahimbing ang tulog ko. Pero bandang hapon, naalimpungatan ako. Naramdaman ko kasing umuuga ang hinihigaan ko. Akala ko noong una ay lumilindol, pero nawala rin naman. Tiningnan ko ang oras ko. 5:00 pa lang. May 1 oras pa ako kaya pumikit ako uli. Pero maya-maya, bigla akong napadilat. Umuuga ulit at may naririnig akong umiiyak na babae. Pinakiramdaman ko kung doon ba sa kwarto yon. Pero pader ang paligid ng kwarto at malayo naman kami sa ibang bahay kaya imposibleng sa labas galing yung umiiyak. Sigurado akong wala pa sa mga kasama ko ang dumating na doon dahil maaga pa at tiyak magbubukas sila ng ilaw. Maya-maya lang ay lumakas palalo yung iyak na naging hagulgul na, kasabay ng mahinang pag-uga ng kinahihigaan ko. Naisipan kong dumukwang sa lower deck ko at may naaninag akong tao na nakaupo doon na siyang umiiyak. Si Odette ang nakapwesto doon kaya tinawag ko siya at sinabi ko na nakauwi na pala siya. Ano ka kung nangyari at bakit siya umiiyak? Pero hindi siya sumagot sa akin at nagpatuloy lamang siya sa kanyang pag-iyak. Medyo nagtaka ako habang nakatitig ako sa bulto niya. Kasi alam kong malaking bultong babae si Odette. Pero yung bulto na nakikita at naaaninag ko ay parang maliit at payat. Malayo kasi ako sa switch ng ilaw kaya naisipan kong iyon ng flashlight ng cellphone ko at dumukwang uli ako sa ilalim ko. Nagkaroon ng liwanag na sapat para makilala ko yung taong nandoon.
Nakayuko siya at nakasapo ang dalawang palad sa mukha niya kaya hindi ko siya makita masyado. Pero sigurado ako na hindi siya isa sa mga ka-roommate ko dahil kulot na mahaba ang buhok niya at walang kulot sa kanila. Bigla akong kinabahan at agad na pabangon. Tinanong ko yung babae kung sino siya, pero patuloy pa din siya sa kanyang pag-iyak. Noong mga oras na yun ay kinikilabutan na ako dahil yung iyak niya ay parang nasa ilalim na ng hukay kahit nasa ibaba ko lang naman siya. Lakas loob na bumaba ako ng higaan ko at binuksan ko kaagad ang switch ng ilaw. Pero laking gulat ko nang biglang nawala yung babaeng umiiyak sa kama ni Odette. Natulala at pinanlamigan ako ng katawan. Sigurado ako, hindi ako nananaginip dahil hawak ko pa rin ang cellphone kung naka-on pa rin ang flashlight. Ramdam na ramdam ko ang pangangatog ng katawan ko dahil sa takot. Doon na ako inabutan ng mga kasama ko at maging sila ay natakot nang ikwento ko sa kanila yon. Hindi ko na po nalaman kung ano ang kwento sa likod ng babaeng umiiyak na bigla na lamang sumulpot sa kwarto namin dahil kinabukasan ay pansamantala muna akong umuwi at nakatira sa katrabaho ko. Tapos humanap na lamang ulit ako ng ibang malilipatan. Ako po si Ayi ng Cavite. Share ko lang yung nangyari sa amin noong tumira kami sa bahay ng tiyahin ko na kapatid ng nanay ko. Dinimolish yung tinitirhan namin sa Parañaque noon at wala kaming malilipatan agad. Yung pinsan ko na may utang na loob sa akin, nag-offer na doon na lang muna ako tumira sa bahay ng nanay niya sa Cavite. May ilang taon nang patay ang tiyahin ko. Naiwan niya ang bahay niya pero walang anak na gustong tumira dahil may sarili-sarili naman silang bahay. Tamang-tama naman at malapit sa pinapasukan kong construction kaya tinanggap ko na ang alok sa akin ng pinsan ko. Hindi ko akalaing matitira ako sa bahay na yun ng tiyahin ko. Mula kasi nang magkasamaan sila ng loob ng nanay ko ay hindi na kami tumuntong pa doon. Masama kasi yung ugali ng tiyahin ko at alam ng mga anak niya yun. Kaya nga maging sila ay malayo ang loob sa sarili nilang ina. Okay naman kami doon nung una. Maayos ang naging simula namin sa bahay noon. Maliban sa problema namin sa anak naming si Kiel na mahigit 1 taon na ang edad. Normal naman siyang bata. Kaya lang, may kakaiba siyang ugali na sobrang iyakin. Kahit doon sa dati naming bahay ay likas na iyakin talaga siya. Yung tipong kapag nagsimula na siyang umiyak ay sobrang hirap na niyang patahanin. Lalo na kapag hindi nakukuha ang gusto niya. Mas lumala pa ang ugali niya nang mapalipat kami doon sa bahay ng tiyahin ko. Ang siste, nahirapan kami ng husto dahil hindi na lang siya basta umiiyak kung hindi nagwawala pa. Hindi namin makuha kung paano siya paratahanin. Maliban na lang kung siya mismo ang hihinto kapag napagod na siya. Mabuti at malayo kami sa mga kapitbahay. Kung hindi, baka may reklamo kami dahil kahit hating gabi hanggang madaling araw ay pumapalahaw ng iyak ang anak ko. Akala ko noong una ay wala kaming nagagambala sa pag-iyak ni Kiel. Noong magsimula siyang magligalig, nagsimula din ang mga kakatuwang pangyayari sa bahay na yun. Isang gabi, habang nag-iiyak siya dahil gusto pang maglaro, bigla na lang may sumutsot ng malakas at mahaba na tila ba nagsasaway. Nagkatingin kami mag-asawa. Alam naming walang ibang tao doon na pwedeng gumawa noon kaya imbis na ipanakot sa anak, si Rita mismo ang natakot. Noong sumunod na gabi, kadarating ko lang galing sa trabaho. Gabi na noon, mga 11:00 na. Inabutan ko nagkakagulo na naman ang mag-ina ko. Hinahayaan naman kung ayaw pang matulog. Ang kaso pinupukpok yung mga gamit sa bahay na pag-aari ng tiyahin ko kaya sinasaway ni Rita.
Kaso ayun nga, nagwala na naman. Nang ibato niya yung isang figurin at nabasag, biglang may bumagsak din sa ibaba na parang nabasag. Pagbaba ko sa kusina ay nakita kong yung mga pinggan at baso pala namin yon. Walang tao doon, walang pusa o aso at lalong walang hangin na pwede magpabagsak sa mga pinggan na yon na nasa loob ng pingganan. Kaya sobrang takang-taka ako kung paano nangyari yon. Kagaya nung may sumutsot, natakot na naman si Rita. Hindi naman ako natakot, pero napapaisip ako na parang may kasama kami sa bahay na nagagalit sa pag-iingay ng anak ko. Hindi ko maiwasang isipin na baka ang tiyahin ko yun. Ganoon kasi ang ugali niya. Ayaw ng may batang umiiyak at maligalig. Posible kaya nagpaparamdam siya dahil ayaw niya ng maingay sa bahay niya. Lalong natakot si Rita nang sabihin ko ang nasa isip ko. Yung anak naman namin tuloy lang sa pagtatantrums. Pero sa tuwing mangyayari yon ay mas naaalala ni Rita kung ano namang kapalit ng pag-iingay ni Kiel. Katulad nung gabing yon na bigla na lamang nagbukas sara yung bintanang kapis kahit wala namang kahangin-hangin. Tinangka kong isara ito pero muntik na akong humagis ng tamaan ako noon. Halos magiba na yung bintana na ayaw tumigil hanggat hindi rin tumitigil sa pag-iyak ang anak ko na wala namang kamalayan sa nangyayaring yun. Si Rita naman, napaiyak na dahil sa takot. Pero ang pinakang hindi namin kinaya ay noong nagwala ng matindi si Kiel at nabasag niya ang picture frame ng tiyahin ko na nasa sulok ng lamiseta. Bumaba si Rita para kumuha ng walis at dustpan at ako naman ay nakatalikod at dinampot yung picture. Nang biglang sumigaw ng malakas si Kiel at takot na tumakbo palapit sa akin. Mayroon siyang itinuro sa kwarto ng tiyahin ko. Pagtingin ko ay nagimbal ako nang makita ko si Chang. Nakaitim na terno at belong itim na din at nanlilisik ang tingin kay Kiel. Lalaki ako pero hindi ko maiwasang matakot. Si Rita na napaakyat na sa hagdan ay napatili nang makita ang aparisyon ng tiyahin ko. Pumikit ako at nagdasal ng taimtim. Pagdilat ko, wala na ang aparisyon. Kinabukasan, nilagnat ng mataas ang anak ko. Alam ko may kinalaman ng biglang paglitaw ng tiyahin ko kaya nagpa siya kaming umalis sa bahay ni Chang at humanap na lang kami ng ibang matitirhan.